5 ang nasawi, kabilang ang 3 menor de edad sa naganap na sunog dyan sa barangay Buting sa lungsod ng Pasig. At dahil residential area po yung nasunog, higit 10 pamilya ang apektado roon. Report mula kay Jim Tejano. Kita sa bidyong ito ang paglamon ng malakas na apoy sa ilang bahay sa Mendoza Street, Barangay Buting, Pasig City, pasado alas 10 kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog, subalit matindi ang naging pinsala nito sa 18 pamilya, katumbas ng 79 na individual. Sa bilang na yan, 11 pamilya o nasa 39 na individual ang nawalan ng tahanan makaraang tupukin ng apoy. Habang ang iba, pansamantalang inilikas sa relocation site matapos mawala ng kuryente. Ang kwento sa akin ng may-ari, lumabas lang daw siya, bibili lang daw sa sandali. Pagbalik niya, malaki na raw yung apoy. Kaya hindi na rin siya nakapasok. Meron na silang shelter doon. Tsaka meron na silang binigyan na namin ng pagkain, pansamantala. Tsaka nagbigay na rin ng DRMO ng mga shelter nila. May ilan ring nasugatan ayon sa barangay, subalit agad namang nalapatan ng pangunang lunas. May mga minor injuries, yung mga kumalik sa bubong, nagmamadali lumabas, pero minor lang naman. Mag-aalas 12 kagabi ng tuluyang maapula ang apoy, ngunit ang nakakapanglumo, 5 ang nasawi kabilang ang isang sanggol. Ayon sa otoridad, sa ikalawang palapag mula sa 3-story residential house, natagpuan ang bangkay ng 11 taong gulang na bata at ang 39 na taong gulang na ina ng magkakapatid, habang sa unang palapag naman natagpuan ang 1 taong gulang na sanggol. Ang mag-ama, natagpuan sa isang bahagi ng kanilang bahay mula sa ika-4 na palapag. Yes po, magkayakap po sila na nakita namin. Hindi na siya makilala kasi nadaganan na ng mga structure, yung bakal, semento. Then sa magtatay, magkasama po sila sa CR na natagpuan. Hindi lubos maisip ng pamilya Olero na gano'n na lang ang sasapitin ng mag-ama makaraang matrap sa sunog. Ayon kay Nanay Rose, nasa trabaho siya sa Laguna nang tawagan siya ng panganay niyang anak upang ipaalam ang nangyari sa kanyang mag-ama. Mama mo nasusunog dito sa bahay. Tapos sabi ko, pakihanap pa si Papa at saka yung kapatid mo. Tapos yun na. Sabi niya, Mama, hindi ko makita. Wala si Papa, wala si JC. Tapos yun, tarantan na po ako. Pero po narinig na may pumutok po, tapos may bumagsak po sa harapan ko, tapos sunod-sunod na po yun, yung bike bumagsak po sa akin. Ano yung mga bumagsak? Yung mga kahoy po, tapos bumagsak na po yung bike, tapos di na po nakapasok sa loob. Kasi gusto ko pong pumasok doon para sumigaw lang po ako, kahit marinig lang po ako na gusto ko po kong kapatid. Eh wala na po nagawa kasi sobrang bilis po nakakakit ng sunog. Kwento pa ni Nanay Rose, naglib ang kanyang asawa sa trabaho na isang government employee para sana sa moving up ng 15 taong gulang nilang anak, subalit parehong nasawi sa malagim na trahedya. Unang naretrieve ang mag-iina pasado alas 4 ng madaling araw. Sumunod ang mag-ama mag-aalas 5 naman ng umaga. Yung location po ng sunog is medyo makipot yung daan, nahirapan yung mag-penetrate yung mga responders natin. Patuloy ang investigasyon ng BFP ukol sa nangyaring sunog. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapa.